Verse number 18. Second Corinthians chapter 5, verse 18. All right. Okay, nakita na? Okay, let's read all together, please. Verse 18, ready? Read. And in all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Amen. Lord, thank you this afternoon. We are happy na nakabalik kami sa church. And thank you, Lord, for the short nap. And also, we would like to say thank you also for our adult men na nagbigay ng time, nag-respond sa bayanihan. Salamat sa na-accomplish ngayong hapon. Salamat sa strength na binigay nyo sa kanila. At the same time, Lord, thank you na hindi po nagulan para, Lord, hindi po mabasa ang kanilang gitrabaho. Thank you lahat, Lord, sa na-accomplish this afternoon and yes, Lord, sa bayanihan. And again, we come before you today. We're asking your guidance, and we ask the Holy Spirit to intervene and to give us enlightenment and knowledge. Maintindihan namin, Lord, ang lesson. Somehow, Lord, pa-strengthen sa amin, especially, Lord, itong aspect of reconciliation. Be with us and give us your wisdom. In Christ's name we pray. Amen and amen. Okay? Reconciliation. Dapat atin itong himayin. Okay, from the word na reconcile. Gigamit ni Paul, gibanggit ni Paul dito, he mentioned the word reconcile. And all things are of God, who hath reconciled us to by himself, by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So ito pala, mga kapatid, ay nag-initiate ng reconciliation ang ating God the Father, no? Para ma-reconcile tayo through Jesus Christ. At ang nag-reconcile sa atin is the Lord Himself, or Jesus Christ. And for that, sabi ng Bible, hath given to us the ministry of reconciliation. So by the way, what is reconciliation? Okay? Dapat maintindihan natin. Bakit mayroong tinatawag na reconciliation? But before that, atin munang pag-aralan ang different forms of reconciliation in the Scripture. Iba't ibang reconciliation sa Bible. Okay, first, reconciliation is that reconciliation of Israel. Okay? So, una ito, gi-address sa Israel. Ezekiel 45. Ezekiel chapter number 45. Chapter 45. According to Ezekiel 45. Let's go to verse 15. Verse 15. Verse 15, it says here, and one lamb out of the flock, out of the 200, out of the fat pastures of Israel, for a meat offering, and for a burnt offering, and for peace offerings, to make reconciliation for them,
saith the Lord. So dito po, nag-require ang Diyos ng mga offering sa mga Israel o sa Israel, sa mga Jewish congregation. Magkaroon sila ng meat offering, burnt offering, at saka peace offering. Yun ang require ng Diyos para ma-reconcile sila sa Kanya. Verse 16, and all the people of the land shall give this oblation for the prince in Israel. And it shall be the prince's part to give burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings, in the feast, and in the new moons, and in the Sabbaths, in all the solemnities of the house of Israel. He shall prepare the sin offering, and the meat offering, and burnt offering, and the peace offerings to make reconciliation for the house of Israel. Are you following? Verse 18, thus saith the Lord God, in all the first month, in the first day of the month, thou shalt take a young bullock without blemish, cleanse the sanctuary, and the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the post of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the post of the gate of the inner court. Verse 20, and so that shalt do the seventh day of the month for every one that erreth, and for him that is simple, so shall ye reconcile the house. Amen? So, first of all, i-address ito para sa Israel. Kasi ang Israel, naging kalaban sila ng Diyos because of their idolatry. Tumalikod sila, nag-turn away sila sa Panginoon, Brad. And sabi ng Diyos, para makabalik kayo sa akin, kailangan nyo mag-offer. At may mga offering na gi-instruct ang Panginoon sa kanila, meat offering, burnt offering, at saka peace offering. No? In fact, may mga feast pa nakasama. No, nagdemand ang Diyos, hindi lang basta-basta na magbalik sila. So may gidemand ang Diyos para ma-reconcile sila sa kaniyang mga people of Israel. Okay? So first reconciliation, address to Israel. So sila una ang giatasan, binigyan ng instruction na magkaroon po ng reconciliation. Otherwise, maging kalaban sila forever ng Panginoon. Okay? Kaya mayroong reconciliation at mga prerequisite bago sila ma-reconcile. Okay? Pangalawa is reconciliation to the brethren. Ito naman, to the brethren, sa kapwa mo. Okay? It could be parinti mo, kasama mo sa simbahan, kapamilya mo, or, okay, sa palibot mo, kapurok mo, or kapitbahay mo. Let's go to Matthew 5:24. Matthew 5:24. Matthew chapter 5, verse number 24. I would like all the ladies to please read, if you have Bible, chapter number 5, verse 24. 5:24. Okay. Please begin on verse number 23 and 24. Verse 23 and 24. Ready? Read. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Amen. So ito naman ay para, of course, gyapon before the cross, address to the Jewish believers. Mga Hudyo sila,
na mga before the cross, before namatay si Jesus Christ. At sabi niya, kung ikaw daw gusto mo mag-offer ng gift sa altar, pero na-remember mo na mayroong iring brother, or ibig sabihin, naka-offend sa'yo, or na-offend ka sa kanya, ang prerequisite naman dito, iwan mo daw yung gift, yung offer mo, doon sa altar. Tapos puntahan mo yung kapatid mo na may problema kayo. Tapos makipag-reconcile ka sa kanya. And that's the time daw, na balikan mo yung gift mo na gi-offer mo doon sa altar. Ibig sabihin, that's the time na tanggapin ni Lord yung gi-offer mo na gift, unless na masettle mo muna ang iyong relasyon sa ibang tao. O, yun ang instruction ni Lord, magkaroon ng reconciliation. So, unahin mo, Brad, i-reconcile ang kapwa mo bago ka magbalik doon sa kanya. O bago tanggapin ni Lord ang iyong offer, your gift. O, sabi ng Bible, therefore, if thou bring thy gift to the altar, take note, and then rememberest that thy brother hath ought against thee. Okay? Merong problema, merong conflict, merong hindi magandang relasyon. Sabi niya, anong instruction ni Lord, ni Jesus Christ? Leave there thy gift before the altar. Iwan mo. And anong sunod? And go thy way. Saan ka pupunta? First, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. So ito yung instruction ni Lord. Ito yung kanilang patakaran before the cross. Iba ang forgiveness doon, Brad. After the cross. Before the cross, required sila na puntahan, makipag-settle sa problema. Sabi ng Bible, hindi lang na basta-basta lang na bigyan mo ng offer o gift. Sabi niya, puntahan mo talaga. I-settle mo, kausapin mo. Okay? And that's the time na pwede ka na mag-offer sa Panginoon. Kasi, kahit ano nila ka-offer, kung wala sila na-reconcile sa kanilang brethren, ang kanilang prayer at worship, hindi tatanggapin. Kaya, mandatory, obliged sila na talaga makipag-settle sila. And I believe, the same principle pa rin sa atin. Wala man siguro tayo gi-require ng gift, pero the same principle na kung meron kang conflict sa kapwa mo, brad, i-settle mo bago ka lalapit sa Panginoon. And makita natin yan, may mga verses even Pauline epistle na dapat meron tayong reconciliation. And of course, later on, madiscuss po natin yan. Okay? So, yun dapat, the reconciliation among brethren. Okay? Or to the brethren, reconciliation. So, I hope sa atin dito, kung meron man tayong problema sa kapwa natin, lalo na fellow member, o sana hindi tayo, Brad, uuwi o i-ignore natin may problema tayo. Oh, tapos gasimba tayo, meron pala tayong problema sa kapwa natin. Amen? Gaibid-ibid tayo. Ano lang tayo, Brad, pawala lang tayo, pero hindi tatanggapin ni Lord ang ating worship. Magiging hypocrite tayo kay Lord. Hindi lang yan applicable sa fellow members, pwede din sa mag-asawa. Pwede kayo gasimba, parang okay lang kayo pang Sunday, pero alam ni Lord na hindi pala kayo okay. Ang totoo sa bahay ninyo, hindi kayo nagaimikan, nagaaway gali kamo, way kamo nagabugduhanay. Mga kapatid, hindi siya maganda. Amen? O, dapat ma-reconcile yan. Dapat ayusin, dapat magpakumbaba, dapat pag-usapan. Ano mang mga misunderstanding, dapat pag-usapan. Amen? At dapat handa ang both parties, ang husband at ang misis, handang magpakumbaba. Kung may pagkakamali, i-accept at willing tayo, maghingi tayo ng suri kung kinakailangan. Hindi tayo magpataas-taas ng pride. Kasi as if kayo, okay kayo sa simbahan, walang problema. Kiss-kiss pa kay misis, pero nag-away gali ka mo nag-reconcile. No? Dapat hindi ganon. Kasi balaan man ni Lord ang totoo. No? Okay, reconciliation or reconciliation among the brethren. Ikatatlo, reconciliation
in ito. Pangatlo, reconciliation in marriage. Meron palang ganun, Pastor? Yes. 1 Corinthians 7:11. Okay. 1 Corinthians 7:11. Ito naman, mga lalaki. Lahat na married. Mga married, magbasa. Ayun. Basa kayo ba? Kay balaan ba ni Lord kung married na kamo? Hindi ka mo magpa as if nga single pa kamo. Ang mga married, kusugon nyo basa. Verse 11. Ready? Go. Amen. Ang context, verse 10, and unto the married, para daw sa married, and unto the married I command, yet not I, hambali Paul, but the Lord. Hindi ako nagsugo siling niya, but ang Diyos, but the Lord. Ano ang instruction? Let not the wife depart from her, what? Husband. Ang babae, asawang babae, hindi magpalayo o maghalin sa iyang bana. Pero, siling sa Bible, verse 11, but, and if, so if in case yun, maghalin ang misis, siling niya, but, and if she depart, naghalin na ang misis, kay Shima nagigamit, babae ito, let her, anong dapat timuon sa babae? Kung maghalin siya, talikuran niya, nagbulagay siya sa bana niya, let her remain what? Unmarried. Hindi mag-asawa ang babae, siling sa Bible. Okay? Or, ang option, pwede siya magbalik sa bana niya. Or be reconciled to her husband. Okay? Makipag-reconcile siya, makipag-ayos siya, makipag-ariglo siya. And let not the husband put away his wife. Si bana naman, hindi niya pwede isikway. Kung nagbalik si Mrs., kag willing makipag-reconcile si Mrs., halimbawa, nakasala, si Mrs. ang may problema, tapos nag-sorry, na-realize niya nga may bali siya, tagaan daw chance, hindi isikway. Amen? Tagaan chance, batunon, Brad, hindi isikway. Amo ng instruction ni Paul. Pero ang babae daw, hambaldre, kung maghalin siya, hindi siya pwede mag-asawa liwat. As long na buhi ang iyang bana. Remain unmarried. Amen? Hambal ni Paul. Pastor, di naman kahulat. Ang lalaki, of course, hindi pwede din magpangasawa. As long na married sila, bound sila sa law, both sa ila, hindi pwede mag-asawa. As long na buhi ang ila partner. Kung ang asawa, buhi pa, di pwede ang bana magpangasawa. Kung ang misis, buhi pa yung bana, di po siya pwede mamana. Amo nang emphasize ni Paul. Way naman kahulat, Pastor, gipatay na lang nako, kay di man mapatay. Di ba may mga lantawa niya si Nida Blanca. Di ba? Ang suspect daw katong American nga kwan si Ron kay si Nida Blanca gali dako ang iyang life insurance. So later on na found out ang suspect bad katong American partner ni Nida Blanca. Siya ang mastermind. Gipapatay niya si Nida Blanca. Naka-insured. So di na siguro siya kahulat ng mapatay. Amo to nga naggamit siya og tao nga magpatay. Grabe no? May mga tao nga naapoy mga bata naka-insure ilang parents, sila po ng mastermind, ila pong gipapatay ilang ginikanan kay para makuha nila tong kwarta. Kay naka-insure ilang ginikanan. Grabe gid ang kwarta no, basta kwarta demonyo yun. Kay kaya patsyon bisan imo nga pamilya. Pero balik ta sa topic, sabi ng Bible nga remain unmarried.
So, hintayin natin. So, as long, Brad, agwanta. Amo ganina, ang message dito, na pag nakasawa tayo, i-double check gid. Kay basin sa ulihi ka na hinulsol nga, ay, sala nga ba? Ay ba? Sala nga ba? Nani ako na ano ba? Oh. Kay once makasal ka na, budlay. Amo ganina, ang pagpakasal daw, pinakagamay daw ba nga pusas, ari oh. Amo ni pinakagamay nga pusas. Wedding ring. Din ang wedding ring mo, Brother Bernard. Din. Oh, lagi. Sabi ko, imo Brad Maki, din na Brad. Ay. Ano, may plano si Conrad. Ano? Gitanggal ang wedding ring ni Brad Maki. Reconciliation in marriage. So, meaning, ara gyapon ang second chance. Amen? Pwede ka na. Kung wala na, that's the time na free na. So, ibig sabihin ba, kamatayon lang yan. Amen? Kamatayon ang pwede ang brad ang mag-liberate, maghatag freedom sa ato nga pwede na. Istorya kami ni Ma'am Vic. Daddy, pag wala na ako, mag-asawa kaliwat, depende. Kung may ihatag si Lord, amen. Kung God's will, sige. Kay budlay ba po magpastor bad? Amen? Budlay ba po magpastor na walay asawa? Pero kung hambal ni Lord na adi ka na lang mag-asawa, ati batunon ta kung God's will. Pero kung i-allow ni Lord nga mag-asawa, di mo ko pwede maghambal. Hindi. Basi mahimo ko tikalon someday. Maghambal ko siya, ay hindi di ko yung mag-asawa. Paano kung may nakita ko dira kag hambal ni Lord, mag-asawa ka kay importante kay pastor ka. Budlay kung magpastor ka nga wala kay asawa. Amen? Hipokrito man ko maghambal. Basin para mangaking si Mambi, ka magbangon si Mambi, kag tampuyongon ko. Ay na ang pinaka-safe nga sabat, depende. Kung God's will, sino ta nga magbalibad. Pero kung hambal ni Lord, hindi na lang, di ba tunod naton? Amen? Ambot sa inyo, pero kami, sa istorya kami. Ako mami, pag ako nauna sa iyo, mag-asawa ka pa rin, hindi na ko. Kami na lang kay Clint. Pulaton ko na lang rapture. Oy, pero mingaw man, way kaupod. Hindi na ko. Okay, way tamay mo. Walang na. Sister Heidi, pwede pa, basta Christian, may problema. Basta Christian lang. Bisan ka mo, amo ng mga bata, kung Sister Heidi, ay, matamay mo. Importante, Kristohanon. Kristohanon lang. Amo na ikaw, Brad Romy, paghulat, Brad. Paghulat. Ha? Ayaw pag-una-una. Kaya violation na buhi pag-asawa mo. Hulaton ta ang Ginoo ang magwan. That's the time na libre ka na. Pero as long na buhi pa, agwanta ha. Agwanta ha. Pero as Ginoo nga maluwas. Ang Ginoo mag-change sa ila kasing-kasing. Pero never yun. Biskan way na kamo gaupod physically, Brad. Biskan nag-ano na kamo, in the hands of God, in the sight of God, mag-asawa gyapon kamo. No? Munang tandaan naton mga kabiyanan. Nga dapat kita palanggaon nato aton mga asawa. Amen. Kamo man nga mga asawa, palanggaon nyo man yung bana. Kay kanang mga bana bayan ninyo, endangered species. Kanang endangered species ba kanang ang mga lahi nagakadula na ba? Kung sa amon pa to, ang kalaw sa adto ba damo pa? Abot kilala mo kalaw? Hornbill ang tawag na sa English, hornbill. Dako na siya sang kuan. Tapos gitawag na siyang urasan sa lasang. Kay kada oras na siya ba naga-sound na siya, gamay pa ko, elementary pa. Amo gid ang matandaan ko, damo na sa amo. So sa sige nakapang-hunting, Brad, karon nadula na. Kung makakita ka karon daw sa mga hawla na lang, daw sa mga zoo na lang, pero nadula na. Kumaga na-eliminate sila. Amo na nga mga Christian, endangered species na ta. Amo na nga palanggaon nyo ginawa bana nyo.
bana nga gahugas pinggan, galaba, gapanghilamon, gabulig sa asawa, na palanggaon yung mga asawa. No? Di na pagkita nyo nga daw gapangita kapi si Mr. Timplahan na dayon. Oh, amo na. Ganog. Oh, asawa man pag nakita si Mrs. ganog, buligan dayon. Oh, amo lang na. Buliganay malang na ang partnership man na. Amen. Oh, kaya di na tayo maghulat aning reconciliation. Para lang ni sa mga unbeliever ni. Kita na-reconcile na kita sa Ginoo. Kaya ipakita na to, i-demonstrate na to. Okay, so klaro dire mga abiyan, amen? Okay, merong reconciliation sa aton gibasa. Hambal ni Apostle Paul, reconciled to her husband. Ikaapat, amo na siya, Ephesians 2:16. Ephesians 2:16. Okay, basahin natin. Ephesians chapter 2 verse 16. Chapter 2 verse 16. Ready? Read. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Okay, sa tingin nyo, ano ito na reconciliation? God to man. Reconciliation daw, God to man. Okay, ano pang sunod? Anong kayo, iba? Kay Brother Maki, God to man. Ano pa? Ano pang ibang answer? Itong verse 16 na gibasa natin. Na reconcile both unto God in one body by the cross. Any answer? Okay. So, yon. Reconciliation. Yon. Reconciliation, both Jews and Gentiles in one body. Okay. Sino itong one body? The church. Church. Ayun. So, pareho na reconcile. Hudyo man, Gentile man, both sila na reconcile doon sa cross. So, ang meeting place doon sa cross. Saan sila na reconcile? In one body. The church. Okay? So sa church, sa body of Christ, o sa church, which is the body of Christ, ano na tayo, brad? Reconciled. Hindi lang Hudyo. Nung una, priority ang reconciliation sa Hudyo. Sa Israel lang tayo, wala tayo. Kay mga alien tayo, without hope, without God. Ano pa tayo? Strangers in the covenant of God, of Israel. Wala tayong connection. Pero thank God, doon sa cross, nagkaroon ng reconciliation. Hudyo ka man, Gentile ka man, we are both reconciled. Hindi na tayo without God. Hindi na tayo without hope. We become one body in the Lord. Amen. Kaya wala nang espesyal ngayon. Wala nang mas lamang ang Hudyo. Mas espesyal ang Hudyo. Second class ang Gentile. Hindi na. Equal na tayo kay Lord. Because of the cross. Kaya na-reconcile tayo because of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya hindi na priority ngayon ang Hudyo. Okay? Sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Okay? So take note. Importante po ang reconciliation. Now, paano magkaroon, mga kapatid? Okay, next is how reconciliation was obtained. How reconciliation Okay, paano ma-obtain ang reconciliation? Paano ma-attain?
Okay? So may mga dapat gawin o dapat may mag-intervene. Number one, there had to be mediator to represent both party. Both party. Kuha nyo? Represent. So, kailangan merong mediator. Walang reconciliation kung walang mag-mediate. Okay? Para bang lupon. Diba, magpunta kayo sa lupon, may pa-invite ka, may pasumunan ka. Ang purpose sa lupon is to mediate para magkaroon ng reconciliation. Kung walang mag-mediate, walang reconciliation. Kay katong isa, sakto siya. Katong gireklamo mo, sakto po siya. So, walang solusyon na magawa. Sa spiritual sense, ganun din. Kailangan din ng mediator. At sino po yan? Walang iba, Galatians 3:20. Okay? Galatians 2:20. Sabi ng Bible, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. So, take note the word, Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, sino yung Christ na nag-live kay Paul? Siya yung Christ, sabi ni Paul, okay? Who gave Himself for me. Okay, another verse. 1 Timothy 2:5. 1 Timothy 2:5. Chapter 2, verse 5. For there is one God, and next, and one mediator between, take note, God and men, the man Christ Jesus. So, maliwanag dito na there is one mediator between God and men. At dimension sa Bible, sino? The man Christ Jesus. Take note, isa sa mga title ni Jesus Christ, the Son of Man. So, dito po, verse number 6. Anong ginawa ni Jesus Christ? Who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. Amen? So, ransom for all. Ransom for all. Alright. Verse 15. Chapter 1, verse 15. Verse 15. Chapter 1, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save, underline, sinners, of whom I am chief. Okay? So, sino dito? Okay, walang iba ang ating mediator, walang iba, the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan may mamatay. Okay? Para ma-reconcile tayo. May magpagitna, Brad. And that is the Lord Jesus Christ. Take note, hindi si Maria. Take note, hindi mga apostle, hindi mga saints. It's the Lord Jesus Christ ang ating mediator. Hindi mediatrix, but mediator. That's the role of Jesus Christ. So kung kailangan natin, Brad, okay? Bakit tayo? Paano natin ma-obtain ang reconciliation? Kailangang may mediator, tagapagitna between God and men, the Lord Jesus Christ. So meaning, kung walang Jesus Christ, walang reconciliation. Kaya si Jesus Christ lang ba ang makapagbigay ng totoong reconciliation. Okay? Kaya pasalamatan natin si Lord. Nagkaroon tayo ng reconciliation, na-reconcile tayo sa Father because of Jesus Christ, because of the cross. Amen. Pangalawa, there had to be
Propitiation. Pangalawa, kailangan din may propitiation. There had to be propitiation. Propitiation. Okay. Propitiation. It took the obedient life, sacrificial death, shed blood, and bodily resurrection of Christ. So ang propitiation, kailangan ng ano ang elements ng propitiation? Obedient, okay, life. Next, death. Next, blood. Kailangan ng blood. O shed blood. And bodily resurrection. Bodily resurrection. Ito ang requirement sa propitiation. By the way, ano ang propitiation gani? Ano ang meaning sa propitiation? Ano mo silingon sa propitiation? Ha? Nalipat na kamo? Kung ano ang silingon sa propitiation? Ano, Brad? Oh. Oh. Masipag-uli. Okay. Palubag loob. Okay, ang pinakaano niya is to satisfy the demand of judgment. To satisfy the demand of judgment. Kung baga na-appease, na-satisfy, nakahambal ang God the Father, tama na ni, amo ni gipangita ko nga klase nga offering. So sa iya judgment, ang Ginoo i-judge kita. Pero tungkol sa gihimo ni Jesus Christ, dito sa cross, ang demand sa judgment, wala na siya gipangita nga iban pa, kumpleto na to. Amo ang ginatawag propitiation. Na-appease ang iyang wrath tungkol sa gihimo ni Jesus Christ. Okay? Ang gidiman niya nga judgment nga which is para dapat sa mga tao dito na kay Jesus Christ. Amo na the demand. So ano ang demand? Ano ba ang demand sa judgment? Kailangan ang tao mapatay. Amen? For the wages of sin is death. So si Jesus Christ namatay. Ano pa ang gidiman? Sa judgment, kailangan may dugo i-offer. So gipulfill ni Jesus Christ, kaya may shed blood. So muna siya ang propitiation. Ang propitiation nag-require of obedient life. Ang propitiation nag-demand of death. Kag nag-demand og bodily resurrection, which is tanan ini nga butang na fulfill ni Jesus Christ. So ang reconciliation na obtain natin, na acquire natin, number one, because of the mediator. Pangalawa, because of propitiation. So kung wala'y propitiation, wala ding reconciliation. Kaya kailangan may mamatay, kailangan may dugo, kailangan may resurrect. At na-fulfill po yung tatlo ni Jesus Christ on the cross. Amen? And therefore, nagkaroon tayo ng reconciliation. Okay? At yan ang di kaya ng religion na i-provide. Si Jesus Christ lang, mga kapatid, ang nakagawa po niyan. Amen? Thank God. Okay? That's why nagkaroon tayo ng reconciliation, mga kapatid. Okay? Next, okay, basahin muna natin. Basahin natin. Okay, Romans 3:25. Romans 3:25. Chapter 3, verse number 25. Verse 25, maganda ito na verse mga kapatid. Verse 25, ready? Read.
whom God hath set forth, be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. So take note, the propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sin. So napaka-essential po ang blood ni Jesus Christ, at nagkaroon tayo ng righteousness, nagkaroon tayo ng remission of sins because of that. Okay? Next na verse. Okay? Chapter 5 verse 10. Romans chapter 5 verse 10. Romans 5 verse 10. For if, when we were enemies, we were what? Reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. Praise God. No? Pagkaganda mga kapatid. Ano na tayo before? Enemies. But thank God, na-reconcile tayo sa Diyos by the death of His Son. Amen. Praise God. That is Jesus Christ. So, makapareconcile lang tayo, the death of His Son. That is the importance of the death of Christ. Kaya walang death, walang reconciliation. We are reconciled, mga kapatid. Praise God. Okay, another verse. Meron pa. Meron pang verse, mga kapatid. Chapter 10, verse 15. Romans chapter 10. Tandaan niyo ito ng mga verse. Lagyan niyo yung verse ba? Reconciliation. Lagyan niyo yung verse reconciliation. Sulatan niyo. Para next time magbasa kayo about reconciliation ito. Okay. Romans chapter 10 verse 15. Okay. Verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Okay. So, hinahanap ko dito yung word na reconciliation. Oh, chapter 10, verse 15. So, anyway, proceed tayo sa Colossians 1:20. Dito na tayo sa Colossians chapter 1, verse 20 and to 22. Colossians 11:15. Oh. Okay. Sige. Romans 11:15. For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Okay, ito din yung testimony ni Apostle Paul. Okay? Na tayo po ay na-reconcile from the world. Okay, naka-receive tayo. Verse 15. Oh. Amen. Nabasa na 5:10 kanina. Nabasa na 5:10. Okay, Colossians chapter 1 verse 20. Colossians chapter 1 verse number 20. Colossians 1:20 until verse 22. Verse 20, and having made peace through the blood of His cross, by Him reconcile all things unto Him, unto Himself. By Him I see whether they be things in earth or things in heaven. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Amen.
22, in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Amen. Praise God, mga kapatid. So again, ginamit ni Paul, sino tayo, Brad? Hindi lang tayo enemies, kitawag tayong mga alien. Alienated. Pag sinabing alienated, medyo nalayo. Medyo na-disconnect. Yun ang ibig sabihin. Mga strange tayo, wala tayong connection. Okay? Stranger tayo. But thank God na reconcile tayo. Take note mga kapatid, by His death. Okay? Diyan sa verse 22, in the body of His flesh through death. Through death. So kaya, kailangan may mamatay, mag-shed ng blood para ma-obtain natin ang reconciliation. Amen. Okay. Number 3. Okay? There had to be an there had to be an advocate. Okay? So hindi lang kailangan mediator, hindi lang kailangan merong propitiation para magkaroon tayo ng reconciliation. Pangatlo, kailangan may advocate. Advocate. Okay? Advocate ng gapangapin. Mangapin. Ano sa Ilonggo na? Ano muna? Gaapin. Daw abogado ba? Mag-abogado para sa aton. Okay? Anong hambal sa Bible? 1 John 2:1. 1 John 2:1. Chapter 2, verse 1. 1 John chapter 2, verse 1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Okay, appeal ang Diyos na kung pwede sana wag tayong magkasala. Pero talagang magkasala man talaga tayo. But sabi niya dito, and if any man sin, sino mang magkasala, we have an what? Advocate with the Father, Jesus Christ, sino siya? The righteous. So sino pala ang ating advocate? Si Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, doon sa cross, okay? Doon sa cross, okay? Sa Judgment Day, hindi na basihan ni Lord ang ating performance. Ang basihan niya, ang performance ni Jesus Christ sa cross. Kasi nakaano na tayo ba? Meron tayong tinatawag na imputed righteousness. Si Jesus Christ, gi-impute sa Kanya ang kasalanan ng mundo. Siya ang nag-suffer sa ating kasalanan. Wala siyang kasalanan, pero nangin makasalanan siya because of us. Okay? Ang ating kasalanan napunta sa Kanya. Kabaliktaran naman, ang Kanyang righteousness napunta sa atin. Kaya pagdating sa Judgment Day, hindi ang righteousness mo titignan ni Lord, kundi based sa performance ni Jesus Christ sa cross. Okay? Ang righteousness na ni Jesus Christ para sa atin. Okay? Iyon ang maganda, mga kapatid, the moment we trust the gospel. Okay? Yan. Meron tayong advocate. Si Jesus Christ na. Sasabihin niya sa Father, Father, yan, nag-shed na ako ng blood sa Kanya. Hindi na yan siya bound to hell. Hindi na yan siya condemned. Kasi, okay, nahugasan ko na siya. Meron akong righteousness na ipasa sa Kanya. Okay? So, siya ang ating gapangapin sa atin. Huwag din natin gawing license, magpakasalata, kaya may advocate ta. Hindi din yan, mali din yan na mindset o concept. Okay? O, mga kapatid. Okay? Next. Bakit kailangan ng reconciliation? The necessity of reconciliation. Bakit kailangan tayong ma-reconcile? The need of reconciliation. Hello, amen? Hindi ko na masulat. I-dictate ko na lang. Number 1, because we were ungodly. Amen?
Because we were ungodly, hindi tayo mga Diyos doon. Kaya kailangan tayo ng reconciliation. Kung walang reconciliation, manatili tayong ungodly. Kaya sabi ng Book of Romans chapter 5 verse 6, anong sabi ng Bible? Anong sabi ni Paul? Kasama si Paul dito before, sabi niya. Romans chapter 5 look at verse 6. Romans 5 verse number 6. 5 verse 6. For when we were yet without strength in due time, Christ died for? Sino tayo? Ungodly. Karon may ka, religyoso. Karon magsiling ka, mayong tao ka. Di na mayong tao diri. Sino ang buot diri? Sino ang moral diri? Hello, amen? Nakuha nyo? Wala. Isa lang ang ating description, ungodly. Religious ka man sa ibang tao, maayong tao ka man ang pag-describe sa iban, but isa lang ba ang description mo in the sight of God, we are ungodly. Amen. Kaya kailangang may mamatay para ma-reconcile tayo. Otherwise, manatili tayong ungodly. Kaya blessing tayo mga kapatid na nawala na yung description natin na ungodly because of Jesus Christ. Amen? Oh, we were, number one, Brad, ungodly. Why we need to be reconciled? Because we are ungodly. Pangalawa, mga kapatid, verse number 8, tingnan nyo po, the same chapter. Oh, ano sabi ng verse 8? But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Number 2, because we were sinners. Amen? We were sinners. Not only we were ungodly, but secondly, we were sinners. Sabi nga ng Pastor, maghimo lang tamayo para maluwas ta. Amo ba? Ang pamangkot, pila ka mayong buhat. Kag ano nga mayong buhat ang makaluwas? Paano mo mahambal nga magsiling Ginoo, stop na, satisfy na, okay na nang mayong buhat mo, okay na, luwas ka na sa imong gihimo nga maayo. Paano mo na-determine nga naghambal ang Ginoo, okay na kay mayong buhat? Kag ano nga klaseng mayong buhat ang makaluwas? Kada mo man mayong buhat. Paano mo nahambal nga kini nga mayong buhat amo ni gina-require sa Ginoo? Magsimba, mabinuligon. Ano pa? May natagon. Ano pa? May nampuon. Ano pa? Kamu gani, di gani kamo kahambal gani kung ano pang mayong buhat. Magsunod pa. Amen? Eh, mga tao sila, mayong buhat. Gawa tayo ng mabuti para maligtas tayo. Hindi lang pananampalataya, hindi lang faith. Kailangan maghimo tamayo. O ipilit kinila nga mayong buhat yon. Ang pamangkot, ano nga mayong buhat? Kag paano mo nambal nga amo na to nga mayong buhat ang makaluwas? Hindi. Mayong buhat pa di, dapat wala na Jesus Christ na lansang. Ano pa, pulos nagpalansang si Kristo, maluwas magkita sa mayong buhat. Nag-usik-usik lang si Kristo sa iyang kinabuhi. We were sinners. Verse 10, binasa natin kanina. Ano pa? Verse 10, for if we were enemies, we were reconciled to God. Number 3, we were enemies. Ano ka, Brad? Ano ka? Ano tayo? Nung una, ungodly. Sunod, Brad? We were sinners. Ikatatlo, Brad? Enemies. Miskan ano mo, Brad? Kahimo maayo. At tubangan sa Diyos, Brad, kalaban ka niya. Kaya ang gina-require sa Ginoo, Brad, perfection. Perfection. O, amo nang gusto sa Ginoo, perfect. Karon, ma-perfect ni mo na. Sa kay Moses pa lang nga balaod, sobra na 300. Oh. Makakaya mo na? Wala, mga kapatid. Enemies. Ano tayo sa Panginoon? We were enemies. Kaya kung walang reconciliation, wala kay Jesus Christ. But thank God, sabi niya, for if when we were enemies, we were reconciled to God by, take note, paano tayo na-reconcile? By the death of His Son. Amen. By the death of His Son. Kaya,
Ang reconciliation at death, brad, inseparable. Amen? Kaya kung walay, brad, walay death, no reconciliation. No? Importante gina siya, mga kapatid. Ano pa? Chapter 2, verse 11. Chapter 2, verse 11. Ephesians. Chapter 2, verse 11. Ephesians 2:11. Verse 11, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Ano? Anong ikaapat? Because we were Gentiles. Ang tawag sa atin, Gentiles. Pag sinabi mong Gentiles, wala labot. Walang koneksyon. Walang kasama sa program ng Panginoon. Gentiles in the flesh. Pag sinabing Gentiles, that is outcast. Pag sinabing Gentiles sa Bible, that is unclean. Okay? Kaya nga, ang dealing, mga kapatid, ng mga Hudyo sa mga Gentiles, wala silang magandang relasyon. Pag sinabi ka na Gentile, anong tawag kay Juan? Anong description ni David, Brad, sa kay Goliath? The uncircumcised Philistine. How many times repeat niya? The uncircumcised. Who is this man who defied the God of Israel, this uncircumcised Philistines? Sabi niya, labanan ko itong uncircumcised. So, pag ano ka, Brad, Gentiles ka, ang tawag sa iyo, unclean. Wala kang kasama, di ka talaga, marumi ka. Yun ang pagka-describe, mga kapatid. So tayo, spiritually speaking, mga kapatid, Gentiles tayo. Pag sinabing Gentiles, walang kasama. Wala ka. Hindi ka, wala kang kasama sa program. Oh, Gentiles in the flesh, sabi ni Paul, mga kapatid. Ano pa? Oh, verse 11 pa rin. Andiyan, verse 11. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are the called uncircumcision. Anong number na tayo? Number 5. Because we were uncircumcised. Oh, yun na. Uncircumcised. Ang tawag sa mga Gentiles, dalawa lang sa Bible kasi, circumcision and circumcision. Okay? Yan, referring sa mga Gentiles. Pag tinawag uncircumcision, automatic Gentiles po yan, mga kapatid. Mga unclean. Okay? Mga unclean na tao. Ang pag tinawag kang uncircumcised, unclean ka. Ito po ay double meaning. Physically, sanitary-wise, kasi grabe ang Hudyo. Grabe ang kanila about sanitary, health ba. Kaya, di believe, nga meron palang scientific study na naglabas, bakit 8 days ginaano ang bata? Ginatuli na nila. Kasi ang blood clot sa bata pala, mo reproduce ng mga vitamins sa bata niya in 8 days, diyan mag-develop lahat na parts sa bata in 8 days. O kaya 8 days ginatuli na nila yung bata. Tradisyon ng mga Israelite. Kasi doon ang organs ng bata lahat doon sa 8 days. Kaya may scientific study na ang bata, pag natuli daw 8 days, iba ang growth niya. Iba ang mental development niya, emotional niya, IQ niya, EQ niya, lahat doon ma-develop in 8 days. Kaya doon sa 8 days nila ginatuli ang mga bata. Mga Hudyo ba na practice. Oh, siguro para dili magkubol ang bata. Ang iban, 13 years old, bango pa pagtuli. 10 years old na, wala na, di na, Kaya dapat ang mga bata, mga nanay, dapat early stage, kung pwede kinder pa lang, ginaano na kay ang growth sa bata mas rapid compare sa mga teenager na, mga grade 6 na, grade 11, grade 7. Oh.
Kaya sabi ng Bible, ang description, uncircumcised. So, salamat tayo, Brad. Uncircumcised tayo nung una. I hope, Brad, spiritually, ang tawag sa atin, uncircumcised. But I hope physically, hindi. Kaya sa mga Western baya, di ba uso na sa kanila? Yung mga Western country. Ang nagpauso lang talaga, Brad, nga na-adapt natin, Hudyo. Which is the good practice na dala natin sa ating kultura ngayon. Okay? Next. Ano pa? Chapter 2. Look at verse 12. Chapter 2, verse 12. That, let's read it go. That at the time we were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. O kanina, kung walang death ni Jesus Christ, bad, kung walang reconciliation, manatili tayong uncircumcised. Ngayon naman, okay, aliens. Because we were aliens. So matagal na palang aliens, no? Biblical pala yung brad, aliens. Gi-adapt na lang yan ng mga Hollywood movie. Baka dito ang ibang director, producer, gabasa ng Bible, nabasa nilang alien, maghimo ta pelikula alien. Oh. So, alien, ibig sabihin, no connection, far away. Stranger. At sabi niya, strange. No? Something ba na, parang creepy or what? So, aliens ang tawag. No? Aliens. We were aliens. Chapter 4, verse 17. Ephesians. Ano pa? Chapter 4, verse 17. Chapter 4, verse 17. This I see, therefore, and testify in the world, in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. Okay? In the vanity of their mind. Verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Okay? So makita po natin, mga kapatid. So na-alienated. Pag sinabing alien, extraordinary or hindi normal. No, something abnormal. Aliens. Tapos tayo, ano tayo? Alienated and darkened. Our mind is darkened and blind. Okay? Eh sabi ni Paul, huwag kayong gumaya. Huwag niyong gayahin yung mga Gentile. Okay? Huwag na kayong lumakad katulad ng mga Hintil. Kundi, kaya dahil ano sila? In the vanity of their mind. So, gigamit ni Paul na description, gigamit ni Paul na analogy, yung mga Gentile. Okay, balik tayo doon sa Ephesians chapter 2. Verse 12 again, and at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise. Ano pang sunod? Is strangers and far off. Because we were strangers and far off. That is number 7. Ano number 1? The need of reconciliation, the necessity of reconciliation. Reconciliation is necessary because we were ungodly, we were sinners, we were enemies, we were Gentiles, we were uncircumcised, we were aliens. And number 7, because we were strangers and far off. Strangers. So pag sinabing strangers, hindi ka close. Wala kang connection, hindi ka nabilong sa isang bagay. So stranger ang tawag sa atin. And far off. And lastly, sabi pa, ikawalo, because we were without Christ, without God, and without hope. Grabe no, ang description sa atin. So sa program ng Panginoon, wala tayo, di tayo kasama. Hello? Wala, strangers tayo in the Commonwealth. Ano tayo? Far off. Ano tayo? Without Christ, without God, and without hope.
Without hope. Iyan tayo. Wala tayong kasama sa program ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon. Kaya kailangan po mga kapatid, ma-reconcile tayo. At paano tayo ma-reconcile? By His Son. Verse number 10 kanina. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. Praise God, mga kapatid. No? So, napakaganda po kay ang programa ng Panginoon. Okay? Karoon tayo ng reconciliation. Okay? Now, may time pa tayo kunti. Okay? Kunti na lang. Now, the scope of reconciliation. Kanina, the necessity. Ito, how? How reconciliation should obtain. Should be, kailangan ng be. Should be obtained. Paano natin ma-acquire? Kailangan may mediator, kailangan may propitiation, may mamatay para masatisfy ang demand ng justice. Pangatlo, kailangan may advocate. Alright. Tapos, napag-aralan natin the necessity or the need of reconciliation. Ngayon naman, the scope of reconciliation. Pag sinabing scope, ano ng scope? Ang saklaw, ang lawak, ang coverage. Ang coverage niya. Okay? Ang boundary niya, ang sakop niya. Yun ang ibig sabihin ng scope, mga kapatid. Okay? Okay? Now, in dealt with man's alienation from God. Okay, Romans 5:12. Romans chapter 5, verse number 12. Romans 5:12. Verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, meron tinatawag dito inheritance. Inheritance. So, namana daw natin, pumasok sa mundo ang kasalanan at ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao. At yung tao na yon, walang iba si Adam. Si Adam, siya nag-introduce ng kasalanan. At dahil sa kasalanan ni Adam, nagresulta ng kamatayan. At yung kamatayan na yan, lumaganap sa buong mundo. And death, sabi ng Bible, verse number 12, and death passed upon all men, for that all have sinned. Hindi man lahat talaga nagkasala in the first place. Isa lang nagkasala. Pero dahil sa kasalanan ng isang tao, naging makasalanan, lumaganap ang kasalanan sa mundo. At nagresulta ng kamatayan. At yung kamatayan na rin, naglaganap din sa mundo. So napasa-pasa, parang virus. No? Isa lang, sa nagsimula, Brad, China, pumunta sa ibang lugar, nakaabot sa Pilipinas, pumunta sa Europe, worldwide na tuloy. The same, mga kapatid, ang kasalanan parang virus, nag-spread out. At tayo, na-inherit natin ito, sabi ng Bible. Kaya, in short, ang scope ng reconciliation, Brad, worldwide din. Sapagkat lahat ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Amen? So ano ang scope? Worldwide. Salamat mga kapatid. Noong una, Israel lang ang priority na ma-reconcile. Pero salamat ba sa ating panahon ngayon, hindi na Israel, kundi worldwide. Okay? Whole world ang reconciliation. Gi-offer ni Lord na reconciliation is the whole world. No? In Adam, apart from God, no? Mga kapatid, si Adam ang tawag nito, nag-introduce, pero anong sabi ng Bible? Mga kapatid,
Okay? Pero merong isang Adam na sa pamagitan ng kanyang obedience ay nagkaroon tayo ng reconciliation, and that is the Lord Jesus Christ. Okay? Nagkaroon tayo ng, okay, look at verse 11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom, look at this phrase, by whom we have now received the atonement. Okay? So yun po mga kapatid, ang atonement through the Lord Jesus Christ. Okay? So, yun ang dapat nating pasalamatan. Okay? So, next Sunday, pagpatuloy natin yung kanyang scope of reconciliation. The scope of reconciliation. At pag-aralan din tayo natin mga kapatid ang tinatawag, okay, ano yung ating benefit or ating status, ating state, spiritual condition as believer in Christ now. Ano na tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? So, importante ito na ma-discuss natin. Okay. Sa panahon natin ngayon, ano ang epekto ng reconciliation? Amen? Patuloy tayong mag-study. At it's a blessing na malaman natin ano ang ating state ngayon in this time, in this period of grace, mga kapatid. Amen? I hope and pray na meron tayong na-learn this afternoon. Amen? About the topic of reconciliation. Reconciliation. Take note, walang ibang bagay ba makapareconcile tayo sa atin sa Panginoon except the death of Christ on the cross. Amen. Tayo please. Let us pray. Dear God, thank you Lord. Ngayong hapon, salamat sa aming subject na cover, na tackle, na discuss about, Lord, the subject of reconciliation. And salamat Lord sa mga spiritual blessing na aming na-receive, aming napakinggan, aming napag-aralan. Thank you Lord na meron kaming mediator, si Jesus Christ. Thank you Lord, nagkaroon kami ng propitiation because of Christ and nagiging advocate namin siya. And thank you for that blessing Lord, na hindi na namin pinaghirapan. Hindi na kami ang nagtrabaho, kundi si Jesus Christ na po, kinumplito niya doon sa cross sa Calvary. And we are so blessed, Panginoon, na automatic na reconcile kami to His Son through the death of Christ on the cross. And Lord, help us na more pa ang aming studies at marami pa kaming ma-learn about this subject, at ang topic na ito ay maging pagpapala, maging blessing na mai-share din namin sa iba upang sila din, Lord, ma-enjoy nila ang blessing, spiritual blessing na ito. At salamat, Lord, sa mga blessed truths na ito na dumating sa amin, at the more pa namin, Lord, na-appreciate ang aming salvation. Kaya thank you so much, Lord. We love you and we thank you. In Christ's name we pray. Amen and amen. Okay, balik natin, pakikuha sa ating